Barcelona sa napakagandang awitin para sa Panginoon. Ang mga kapatid, magandang gabi sa inyo lahat. Ako po ay magbibigay sa inyo ng mensahe ngayong gabi para sa ating diskusyon. Medyo busy po ngayong araw na po, kaya medyo basta short message lang po aking kapit ngayon. Pero bago ang lahat, let's pray. Lord, God in heaven, ang narito ng lupang mapupuri ng mga salita, at po ang mga puso-pusitan, kayo po ang nanguna sa bawat isa sa amin. Bigay po kami ng banal na Espiritu upang kami maunawaan ay mga banal na salita. Awa Panginoon, patuloy kami sa aming pakikinig at pag-aaral ng banal na salita. Maraming salamat sa Diyos, mga bigayang pinakalimutan sa bawat isa sa amin. Ito yung aming dalangin, sabi kami sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kamangat ng ating topic ng gabi ay ang panalangin ng Panginoon. Mga kapatid, kaya manalangin kayo ng ganito, sabi sa Mateo chapter 6 verse 9. Manalangin niya kayo ng ganito: Ama, namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. So, ang panalangin ng Panginoon ay dalawang beses na ipinigay ng ating tagapagligtas. Una, sa karamihan sa sermon sa bundok. At muli, pagkaraan ng ilang buwan, sa mga disipulo lamang. Ang mga disipulo ay nawala sa loob ng maikling panahon. Sa kanilang Panginoon, nang sa kanilang pagbabalik, ay nasumpungan nila siya na nakatuon sa pakikipag-isa sa Diyos. Tila walang kamalay-malay sa kanilang presensya. Nagpatuloy siya sa pananalangin ng malakas. Ang mukha ng tagapagligtas ay naliwanagan ng celestial na ningning. Siya ay tila nasa mismong presensya na hindi nakikita. At may buhay na kapangyarihan sa kanyang mga salita. Bilang isang nakipag-usap siya. Kaya mga kapatid, kapag kayo po ay mananalangin, sabihin ninyo, ang aming Ama. Sabi nga dito sa Lucas chapter 11 verse 2, sinasabi niya sa kanila, kapag kayo'y nananalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Itinuro sa atin ni Jesus na tawagin ang kanyang Ama na atin ding Ama. Hindi siya nahihiyang tawagin tayong magkakapatid. Sabi nga sa Hebreo chapter 2 verse 11, sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa. Dahil dito'y hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. So parang tayo din mga kapatid, tinuturing tayo ni Jesus na bilang kapatid na rin.